Nawawala sa Bataraza, Palawan ang isang labandera at isang mangingisda at makalipas ang ilang araw, lumutang na ang pangunahing suspect sa kanilang pagkawala. Ano o sino ang binansagang serial killer ng Bataraza? Kalimitang ang mga lolo dahil may edad na, pirming nasa bahay, hindi na ganun kalakasan. Pero ang binansagang lolo ng Bataraza sa Palawan, umaali-aligid. Napakalakas! Nakapapatay! Katunayan, nito lang nakaraang linggo, meron itong 2 inatake na parehong biglang naglaho. Marami pong na-atake. Napansin namin, matanda yung paa ng tao yung ginatangay. Ang mga biktima, sugatan na nung natagpuan. Tadtad po siya ng pangil. Wala ng buhay. Yung pinaka-tiyan po niya, yung butas na po talaga. Lahat ng ito, kagagawan daw ni Lolo. Ginatangay ni Lolo. Pero si Lolo, hindi tao. Yung lulo kasi na sinasabi namin, ma'am, yung buhaya. Isa sa pinakahuling na biktima ni Lolo ang 60 anyos na si Monelba. Bandang alas 11 ng umaga, pauwi raw si Hanbran mula sa laot nung may namataan siya sa ilog. Napansin namin yung matanda, hindi naman sumisigaw, wala nang malay, ginatangay ni Lolo. Kita namin din yung talagang ipit at kagat niya yung paa ng tao, yung ginatangay. Hindi ko rin ma'am nakilala yung mukha niya kasi ito lang paa niya na kita namin. Ang hindi alam ni Hanbran, ang nabiktima ng buhaya, ang mismong tiyahin niya pala na nung mga oras na yon, pinaghahanap na ng anak nitong si Noria. Iniwan ko po yung nanay ko sa bunsong kapatid namin. Tinanong ko na si nanay sa anak ko kung saan. Sabi ng anak ko nandyan lang kanina. Naliligo daw yun sa ilog. Tiningnan ko, ma'am, yung ilog. Wala rin, ma'am. Ganun na lang ang pag-aalala ni Noria nung hindi makita ang ina, lalo pat may sakit pala ito sa pag-iisip. Kinakausap ko po si nanay kung pwede, maaari ko po siyang talian kasi baka maidlipan ko siya, hindi ko siya mabantayan. Hindi rin po ako pumapayag na talian siya. Pero wala po ako magawa. Hanggang may dumating sa kanilang bahay. Ang sabi niya po, mayroon daw pong bangkay malapit doon sa may Tagdaridi na tangay daw po ng lulo. Si Noria, lakas loob na binaybay ang tabing ilog kung saan naroon ang nakitang bangkay. Pero sa bungad pa lang, Nakita na po ng anak ko yung damit ni nanay. Doon na po yun ako nag-start na umiyak. Hindi ko na po nakayanan. Kitang-kita po yung pangil ng buhaya. Tapos dito tadtad po siya ng pangil. Makikita naman po natin, ma'am, sa kanilang mga katawan po yung kagat po talaga mismo ng buhaya. Hindi niya rin po binawasan si nanay. Binigay niya rin po sa amin ng buo. ngunit hindi lahat ng biktima ni Lolo agad na lumulutang. Gaya na lang ng mangingisdang si Menandro na ilang araw pinaghahanap matapos pinaniniwala ang kinuha ng buwaya. Ang isa sa mga kasama ni Menandro nung gabing sinagpang ito ng buwaya, ang pamangkin niyang si Prudencio. Noong June 5 po ng hapon, nag-alis na po kami sa aming bahay kaya magpalaot na po kami. Ang magtsuhin nagtungo sa isla ng Taganak kung saan sila madalas mangisda. Isang bangka lang din po kami pero nagsabi po siya sa amin na maghiwalay daw po siya ng sisiran. Makalipas ang 2 oras, Nung binalikan na po namin siya dun sa area kung saan po siya sumisid, ilaw niya na lang po nakita namin sa lalim ng dagat. dito na kinutuban si Prudencio. Isip po talaga namin agad, ma'am, na buhaya po talagang kumagat sa kanya. Hinanap na po namin. Tumuloy na rin po kami kung saan napakalapit po yung ilog na malaki. At dito, meron daw silang nahanap. Yung pinaka-ebidensya, yung kanyang pangyapak. At umaga nitong June 7, halos 2 araw mula nung nawala si Menandro, Nakita na po namin sa loob ng bakawan tapos nakalutang na siya. Pagkakita ko po doon sa kapatid ko, ang buhaya na sa ilalim niya. Mga 3 di pa lang po ang agwat. Pinakiusapan po namin yung buhaya. Sawa naman po nag-agwat din ng kunti at nakuha namin yung kapatid ko.
Galit po, awa sa kapatid. Ayon sa inisyal na investigasyon, maaaring magkaibang buwaya ang umatake kina Monelba at Menandro. Ang posibilidad po na ito ay parehong buhaya para po sa magkaibang barangay ay napakaliit po. Dahil po kung pagbabatayan po natin yung biology po ng isang buhaya, hindi po maaaring mag-share po ng teritoryo. Lalo na po ngayong season po na ito na napaka-aggressive po ng mga buhaya. Ang mga buwayang nakaengkwentro ng mga biktima, mga saltwater crocodile. Ang laki nito, karaniwang umaabot ng hanggang 17 feet. Ayon sa tala ng PNP sa Bataraza, mula Enero, meron ng 4 na crocodile attacks na nai-report sa kanilang tanggapan. Hindi pa kasama rito yung mga unreported. At hindi lang daw mga residente ang naaagrabyado ni Lolo o ng mga buwaya sa Bataraza, pati na mga hayop. Nitong Abril, isang aso ang walang awang sinakmal nang nakaengkwentro nitong buwaya. Ang pag-atake, nakuhanan pa ng video. April 8, mga 10 dito po sa tapat ng bahay po namin. Naramdaman ko kasi po na nag-iingay yung mga aso. Naglabas po ako. At dito na niya naabutan ang nagpupumiglas na aso mula sa sakmal ng buwaya. Ay, nakawala. Ang aso, himalang nakaligtas, pero malalim ang sugat nito sa balakang at hita. Nakauwi na ito sa kanyang among si Lucy. Ito yung kagat ng buhaya sa kanya. Ito po. Ito yung malalim na part na kinagat sa kanya ng buhaya. Naghilom na po lahat. Yung sugat sa kanya, magaling na ma'am. Pasalamat po. Siyempre maawa ka. Kasi alaga ko talaga ito, ma'am. Kung deliberate siya na pinapain, then that's animal cruelty. Babalik ko ang tanong, kung nangyari yan sa isang bata, bibidyohan lang ba natin? At the same time, kung may balak na sagipin yung aso, although syempre uunahin natin yung anong kilos ang nakakatulong, alalahanin rin natin yung safety ng mga tao rin. Dapat iwasan na natin ang sitwasyon na makakalagay sa atin at sa alaga natin sa alanganin. Sa case na to, assuming na yung area ay known as crocodile infested, so preventive more than wait and see. As much as possible, no, yung alaga natin should be secured in our home. Hindi ko po ginawa na pinakain yung aso sa buhaya for content po. Hindi po totoo yun. Bakit naman ipapakain yung aso sa buhaya ay alaga ng mga tao yun. Tsaka naghahanap ng pagkain yung aso, ay yung buhaya humanap din pala ng pagkain. Kaya siguro nagkataon, pag daan ng aso sa buhaya, ayun, gisakmal niya po sa tulay. Samantala, nagsagawa ng search and rescue operation ang Palawan Council for Sustainable Development para hanapin ang mga buwayang posibleng umatake kina Menandro at Monelba. Base po doon sa kinandak po namin na night spotting activities po, napatunayan din po namin na meron nga pong existing population po ng crocodile po doon sa area. Meron po tayong sinusunod po na protocol pagdating po doon sa extraction na tinatawag o removal po ng isang threat na buhay po sa isang lugar. Plano po ng office na mag-conduct po ng mas extensive na information, education campaign po doon sa area as well as yung installation po ng mga signages po na nagbababala po sa mga residente na meron pong buhay po doon sa kanilang ilog. Pagdating po sa kanilang biology is nagtitrigger po yung kanilang instinct na protektahan po yung kanilang mga inakay. Natural po para sa kanila ang maging aggressive po sa ganitong panahon. Sana nga mahuli na nila yung mga buhaya na yan para hindi po na po kami manganib na ganun nga po ma'am. Takot po man talaga kami ma'am ngayon mag-laot-laot ngayon. Dahil nga po sa nangyari sa uncle ko. Hindi ko sukat akalain na ganun pala mangyayari. Hindi pala po ma'am sa kalsada, doon po ma'am sa ilog na biktima. Sa mata ng ilan sa mga taga-Bataraza, perwisyo ang mga buwaya, mga halimaw na umagaw ng mga mahal nila sa buhay. Pero ang mga buwaya sa pinaniniwalaan nilang teritoryo kung saan kahati nila ang tao, nakikipaglaban din lang silang mabuhay sa paraang likas o natural sa kanila. Balitang-balita, ang lalaki sa Cebu City na bigla na lang nanununtok
suntok ng mga babae sa mukha. At ang kanyang mga puntirya, yun daw mga may itsura. Ganda ka? Pwes, mag-ingat sa paglilibot sa Cebu City. Dahil may ilang mga babae doon na pumutok ang mukha matapos sapakin ng isang lalaki. Dahil lang sa sila'y magaganda? Naalala ko kasi yung mga nangyari. Parang nag-flashback siya pag naalala ko po kasi yung incident. Nakakatakot and parang napaka-helpless ko pala. Nagpapaganda ka para sa sarili mo pero sasapakin ka lang pala ng ibang tao. Ang nasa utak ko talaga, sir, makaganti yung magaganda yung susuntukin ko. Hindi ito magandang balita. Isa sa mga sinapak dahil maganda ang estudyanteng si Claire na may sugat pa rin ang ilong 4 na araw matapos siyang suntukin ng nakasalubong niyang estranghero. Medyo masakit pa po yung ilong ko. Kaya hindi pa po ako makapagsuot ng eyeglass ko. Kaya gumagamit po muna ako ng contact lens. Pasado 6:00 ng gabi, nitong June 9, naglalakad daw si Claire noon pauwi. Tinanggal ko yung eyeglass ko kasi pupunasan ko sana. Nagfa-fog kasi. May nakita kong vision na may makakasalubong ako na tao. Nang walang kung ano-ano. Ayun, nakarandam na lang ako ng impact sa mukha ko. Nanapak, agad umeskapo. May tumutulo ng dugo sa ilong dito ko, sa bibig ko. Yung dugong na umagos parang gripo. Nataranta na ako, sumiyak na ako at sumigaw na ng tulong. Tinawagan na rin niya ang kanyang inang si Beatriz. Ma, nandito ako sa eskinita. Sinuntok ako. Pumunta na yung papa ko, yung kuya ko, yung mama ko. Ang ilong ni Claire nagtamo ng maliit na crack. Kapag makita ko yung tao, makikilala ko. Nakapolo siya tapos nakasling bag. At nung inireport nila sa pulis ang nangyari, naalaman nila na hindi lang pala si Claire ang babaeng nasuntok nung gabing yon. Mag-aalas 7 naman daw ng gabi nung nangyari ang pananapak sa 22 anyos na si Irvet. Pauwi raw siya noon kasama ang kaibigan niyang si Paula. Tumawid kami papuntang dorm. Nang mula sa kung saan, May biglang sumuntok sa akin. kaya ang mukha ni Irvet namaga at pumutok. Fist, tas arm niya yung sinuntok niya dito. Din dito. So parang, ting, ha? Anong nangyayari? Ikaw, ma'am, no? Tapos may dumating na mga lalaki. Ma'am, sinuntok ka rin? Hoy, dito, hali kayo dito. May isang biktima na naman. Kaya hinahabol namin. Diyan ka lang, ma'am, diyan ka lang. Tumawag tayo ng pulis. Hanggang ang suspect nasa kote ng mga rumisponde. Ma'am, tingnan niyo po yung sumapak sa inyo. I-confirm niyo po kung siya ba talaga. Pero hindi raw namukhaan ni Irvet ang suspect. Mabuti na lang, Namukhaan kasi ng friend ko. ang suspect agad dinala sa presinto. Andun na yung first victim. Tapos hinahanap yung pangatlo daw. Ang pangatlong biktima, si Erica. Hindi niya tunay na pangalan. Nasa presinto rin noon para i-report ang lalaking nanakit sa kanya. At maliban sa kanyang pasa, meron daw siyang ebidensya. CCTV footage. Naglalakad lang daw sa kalye ng barangay Cogon Ramos si Erica. May nakasalubong ako na isang lalaki. Nung malapit na kami sa isa't isa, bigla niya akong siniko. Na-shake yung ulo ko. Alam mo yung pag nabangga ka, tumunog yung ulo mo. Yung ganon. Tapos na-feel ko na yung pain dito sa likod. Sobrang sakit. Ayun, muntik na akong talagang matumba. Si Erica humingi ng saklolo sa barangay. Naisip ko talaga, kailangan talaga niya managot. Pagdating ko, pinacheck ko talaga yung CCTV footage. Pagdating sa presinto, naabutan na ni Erica ang suspect na ang mukha bogbog sarado. Ewan ko kung naawa ako sa hitsura niya na duguan siya. At kanilang nakumpirma na ang lalaking nanuntok sa kanilang tatlo, iisa. Nung papakita ni Mama sa picture, sinabi niya na, ito ba yun? Sabi ko, oo, yan yun. Sabi nila na i-check daw ulit yung CCTV. Tapos, yun na-confirm siya pala talaga. Ang suspect nakakulong ngayon sa Abellana Police Station 2. Ayon sa kanya, bago pa raw siya nahuli ng mga tambay na tumulong kay Irvet, basag na ang mukha niya.
Hapon kasi nung araw ring yon, di umano, nauna na siyang binugbog ng 6 na tao. Nung linggo ng hapon, naglalaro ako ng computer tapos may bata na katabi ko tapos nangungulit yung bata sa akin. Pinagbawalan ko na itigil mo na yung ginagawa mo. Tapos patuloy pa rin siyang nangungulit sa akin. Kaya napikon ako, natulak ko siya. Sa computer shop, inatake na po ako nung may-ari. Tapos hindi ako natamaan, nakalabas ako. Sa paglabas ko sa computer shop, doon na mismo may humarang na sa akin. May sugat yung tinga ko tapos yung mukha ko puno na ng dugo tapos hilong-hilo ako. Sa galit ko sir dahil sa pangyayari na yun, hindi talaga matahimik yung utak ko kaya napag-isipan ko na gumanti. Mahina ang mga babae, hindi sila masyadong agresibo kaya doon ko na labas yung galit ko. Nasa isip ko na rin yun na yung magaganda yung susuntukin ko kasi pag pangit wala rin namang kwenta. Sa tingin ko magkakaroon ng kwenta yung ginagawa ko Dahil sa kagandahan ko nila sir. Feeling ko ni-reason out niya lang yun para i-justify yung pananakit niya sa mga babae. Nagpapaganda ka para sa sarili mo pero sasapakin ka lang pala ng ibang tao. Humihingi ako ng tawad sa kanila kasi hindi maganda yung nagawa ko sa kanila at masakit din yun sa kanila pero ang lahat ng yun ay nagawa ko dahil lang naman sa ginawa rin sa akin. Siguro kuya, hurt people. Pero kuya, kahit sino pa yung nanakit sa'yo, wala ka ding right. I know na nasaktan ka lang din. Tao ka pa rin. May morals and values ka pa rin naman. Pero wala ka ding right manakit ng babae just because we're vulnerable. No woman deserves to be hurt. Mga 8 na katuig nga, wa namin magkapanan niya, komunikasyon kay pansa diri nagsuroy-suroy. Ako yun ang kuanon siya nga, magbagoon ta siyang kagalingon, ba nga muuli na sa mua. Hindi lang yung first time sir na nabugbog ako Maraming beses na po. Well, it's up to the person. If he wants to file charges dun sa part na nanakit sa kanya, is karapatan niya naman po yun. Pag may makasalubong akong lalaki, parang, hala, baka sasaktan na naman ako. Pag naalala ko po kasi yung incident, nakakatakot and parang napaka-helpless ko pala. Gusto ko maging matatag ako kasi ganun nila ako kilalain. I'm a strong woman. Di ko gusto na magiging problema na naman yung trauma ko. Kaya pinipilit ko yung self ko na maging matatag talaga. Kaya tuloy ang pagsampa nila ng kasong serious physical injury laban kay Albert. Pagka napatunayan pong may sala talaga ang ating suspect is, ang minimum po is 5 to 7 years and ang maximum po is 10 to 12 years. Possible psychological mechanism is yung tinatawag na projection. So if a person is experiencing inner turmoil sa ibang tao, na-manifest niya yon by giving aggressive behaviors to express yung emotions na hindi niya na-express in the past. Hindi excuse ang manakit ng tao. Kung napatunayan natin yung offender ay under the influence of prohibited drugs during the time that he committed the offense, pwede siya makasuhan ng violation ng RA 9165 or yung Comprehensive Drugs Act of 2002. Pinupush talaga namin yung kaso niya kasi baka gawin pa niya sa iba yung ginawa niya sa amin. Yan yung yung price to pay na ginawa niya sa mga babae. Kasi akala niya babae lang kami. Hindi kuya. They have no right na galawin ang mga babae dahil sa suot niya o kahit sa kagandahan niya. Tungkulin ng bawat isa sa atin, igalang yung ating kapwa. Hanggang ngayon, may babae pa rin na nabibiktima ng toxic masculinity ba? Or mindset ng mga lalaking, ibang lalaki ba? Babae ka lang, madali kang masaktan, vulnerable ka. Kaya ikaw yung target namin. Meron bang dapat gawin ang mga babae para mas maging ligtas sa pampublikong mga lugar? Kung yung attack circular, so panangga natin is yung forearm. Yung freehand naman natin, pasuntok, tapos groin kick ulit. So sangga mo ng forearm, suntok sa muka, sipa sa groin. Yun. Okay, tapos takbo na. May phone number po tayo ng municipal police stations natin na nasa area natin. Para po pagka may mga instances na ganito, hindi na po kailangan pumunta sa police station, but rather, tawag na lang po agad.
Sa mga kababaihan, you're still not safe. And if ever you feel safe, I guess you should take extra more or more precautions ba? Huwag niyong isipin na maliit lang tayo. Huwag niyong isipin yung mga stereotype na mas malakas yung lalaki. Kasi I believe nga may ikakatapat yung mga lakas ng babae sa mga lalaki. Kadalasan, ang karahasan at pang-aabuso, walang pinipiling biktima. Anumang edad, anumang itsura. At ang kasalanan, wala sa biktima, kundi nasa salarin. Gayunman, mas mabuti pa ring mag-ingat at alamin din kung ano ang mga pwedeng gawin kapag ikay na biktima. Hot topic ngayon! Mainit-init pa ang bride and groom sa Negros Oriental na bago pa ikasal ng pare, sinermonan muna. Sa tuwing naglalakad patungo sa dambana ang mga ikinakasal, tila lahat nag-i-slow-mo katulad ng sa pelikula. Pero kabaliktaran sa nangyari kamakailan sa isang kasalan sa Amlan, Negros Oriental, kung saan ang mga principal sponsor at ang mga abay nagmamadali. At nung oras na para sa entrance ng bride, hindi pa man siya nakakahakbang, biglang sinimulan na ng pare ang misa, kaya ang bride nagmadali ng pumunta sa altar. Makailang beses pa nga itong muntik mapatid. Sobrang sakit sa dibdib, pagkadismaya at kahihiyan ang naramdaman namin dahil pagdating ko sa altar, pinagalitan na naman ako ng pari. Bastos na pare, kawawa naman yung bride. Di naman yun yung ganun na yung iniisip ko na mangyayari sa kasal namin. Sana pinatapos lang yung bride na makapunta sa altar. Binuhos ko lang siguro yung galit ko sa pag-iyak. Nahiya din sa mga bisita. Nagmukha doon na kami talaga yung mas may kasalanan. Lumipad ang aming team sa Amlan, Negros Oriental para eksklusibong makapanayam ang mga bagong kasal na sina Jove at Janine. Naiyak na lang ako. Wala na akong magagawa eh. Tapos na yun. Nanghihinayang kasi nga happy moments naman yung nasa isip ko na mangyayari doon. Tapos kabaliktaran yung nangyari. Pagkakaalam daw ni na Jove at Janine, alas 9:30 ng umaga nitong June 8 ang schedule ng kanilang kasal sa St. Andrew Parish. Nagbigay talaga kami ng allowance sa oras, mamba. By 8:50, nandun na kami. Pero ang isa sa mga staff ng simbahan, nagra-rant siya doon. Ba't ngayon lang kayo, 1 hour late na kayo? Sabi niya ganun. Hindi sila nakikinig na sa paliwanag namin ba? Pinamamadali raw sila ng staff dahil may nakaschedule pang lamay pagkatapos ng kasal. Inanunan niya yung, sige na, simula na, ganun. Na-pressure na, parang na-pressure na kami. Nagmamadali na lahat kasi parang kulang na sa time yun. So, akala ko practice lang kasi mabilis eh. Ayun na pala yun. Dali naman. Si Janine, hindi raw na-enjoy ang kanyang pag-walk down the aisle na siya pa namang pinakakinasasabikan ng mga ikakasal. Nahirapan talaga ako doon sa paglalakad kasi nga, mabigat pa yung suot na gown. Hindi rin daw siya naihatid sa altar ng kanyang mga magulang. Tapos sabi nung staff sa simbahan niya, late na kayo. Doon ka na, sabi niya ganun. Parang pinaalis niya yung papa ko ba. Dismaya ako, ma'am, kasi nga dapat pinatapos lang muna yung pag-march. Na-shock ako kasi sabi ko, ba't ganun? Yung bride andun pa. Pati misa, minadali. After nung offering, nung bread and wine, sinabi niya, tatapusin ko na lang to. At
at ang tradisyonal na first kiss ng bride at groom. Wala po kaming narinig na kiss the bride na statement. Ano yung pare, like nag-walk out. Kami na mismo nagsabi sila, kuya, mag-kiss the bride na kayo, kiss the bride. Nakita ko yung kuya ko, grabe yung iyak niya kasi. Tapos hindi man yun siya umiiyak. Naawa din ako sa sa asawa ng kuya ko. Parang siguro si Padre, nagmamadali na. Hindi na siya nakasabi. Kasi nasa labas na kasi yung patay. Hindi rin daw sila agad pinapirma ng marriage certificate. Pagdating dito, dumating yung ninang namin na nasa simbahan. Tapos may dala niya yung papers. Pinapirmahan niya sa amin. Dito na kami nakapagpirma. 2022, nung nag-cruise ang landas ni Janine at Jove. Nagtatrabaho po ako sa hardware as terminal cashier. Tapos isa sila sa customer namin doon. Siya yung una nag-approach sa akin eh. Sinearch niya ako sa Facebook. Ganyan inad niya ako. Nag-message na kami sa isa't isa. Masarap kasi siya kausap. Hindi ka maboboard kasi joker din siya. Sa kanila raw love story, Janine fell first, pero Jove fell harder. Nahulog na lang ako sa kanya. Cute siya tapos masungit. Biglaan lang kasi, ma'am eh. Hindi ko in-expect na parang ganun agad. Kaya, napasagot niya ako kagad. Mahaba yung pasensya niya, ma'am. Kahit galit na siya, ma'am, parang kaya niyang kontrolin yung sarili niya. At kasabay ng kanilang first anniversary nitong December. Nag-pregnancy test ako, tapos doon namin nalaman na positive pala, buntis na ako. Naiyak ako, pero siya, masaya siya. Gusto ko na talaga, ma'am. Babago na buhay ko eh. Wala nang mga barkada, trabaho na, tapos pamilya. Kaya si Jove, niyaya na agad na magpakasalang nobya. Kahit simple lang, basta matuloy lang yung kasal. Ang binook nilang simbahan, ang St. Andrew Parish. Para mas makatipid kami na kung pwede ba na wala na lang decorations, wala yung red carpet. Wala rin silang kinuhang wedding coordinator, habang ang wedding gown ni Janine at ang Amerikana ni Jove. Yung nirentahan namin kasama na yung damit para sa mga magulang namin, tapos sa bridesmaids, sa mga groomsmen, sa flower girls, tsaka sa mga bearers. Bumili rin sila ng 5 biik na kakatayin para may ihanda sa reception. Kami lang magpapalaki para medyo hindi malaki yung gastos. Ang nagastos para sa kasal, umabot ng 100,000 siguro, ganun. Sa ngalan sa Amahan. Pero napag-alaman din namin, ayon na mismo kay Janine, na ang original schedule daw talaga ng kanilang kasal, alas 8 ng umaga. Pero sa bisperas ng kanilang pag-iisang dibdib, ang isa sa kanilang mga ninang. Sabi niya, na-reschedule yung oras ng kasal. Sa halip na alas 8, nalipat daw ng alas 9:30 ng umaga. Nagtitiwala talaga kami sa kanya. Isa din kasi yun sa nagsiserve sa simbahan. Nasaan na ang itinuturong ninang? Talaga bang sinabi niyang inurong ang kasal na naging sanhi ng mga kalituhan at pagmamadali? Ako rin tao po nga tatanggap. Sabi ko sa mga anak ko, kahit batuhin pa ako, bahala na sila kung ano sinasabi sa akin. Ang ninang at ang simbahan, babasagin na ang kanilang mga pananahimik sa aming pagbabalik. Hot topic sa linggong ito, ang kasal sa Amlan sa Negros Oriental, kung saan ang bride nagmadaling naglakad sa aisle matapos magulo raw ang schedule ng kanilang seremonyas. Di naman yun yung ganun na yung iniisip ko na mangyayari sa kasal namin. Ang itinuturong punot dulo ng kaguluhan, isa sa mga ninang ng bagong kasal. Sabi niya, na-reschedule yung oras ng kasal. Tumanggi nang humarap sa aming team ang pamunuan ng St. Andrew Parish. Tahasan nilang pinabulaanan sa inilabas nilang pahayag online na naurong ang schedule ng kasal. The wedding ceremony was officially scheduled at 8 a.m. There was no instruction at all from anyone in the parish office that there are changes in schedule. Our assisting priest celebrated the mass out of charity to the couple, but he had to hurriedly make some adjustments by starting when he saw the bride at the church entrance. And after sending word to the bereaved family waiting outside the church that there is going to be a delay in the funeral mass and to please wait until the wedding is over. Ako, as a priest, I would see it as an extension of patience and consideration. My policy actually is if yung
couple malate sila ng 30 minutes, the ceremony will be shortened or postponed. So, nasa prerogative yun ng simbahan. Gayunman, humihingi pa rin sila ng dispensa sa bagong kasal. We humbly admit the fact that there were statements made carried away by emotion. Hence, we express our sincere apology to the bride and the groom who were directly offended by the turn of these events. It's also a lesson for us, kaming mga pari, na we should be, charitable in our words. Dapat malinaw yung communication. Samantala, ang ninang sa kasal ni na Jove at Janine nagpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Ninang Melinda, hindi niya tunay na pangalan, isang kasamahan daw niya sa parokya ang nagsabi sa kanya na inurong ang oras ng kasal ni na Jove at Janine. Meron daw kasing nakaschedule na lamay. Ang sabi po niya, ang patay sa alas 8, bago yung sa kasal naman po ang 9. Nagsabi po ako sa kanila na yung time sa kanilang kasal ay hindi na 8, sa 9 na para hindi sila tanang magpangabot sa patay. Kaya laking gulat na lang daw niya nung nagkagulo na sa simbahan. Sabi nila may nagbunganga na daw sa sarap ng simbahan. Tapos yung pari namin para lumaki yung boses. Talagang aaminin ko dahil akong may kasalanan. Manghi talaga ako ng paumanhin. Na-confuse ka dahil nag-iba ng schedule yung time ng wedding mo. Kailangan magtanong ka na kaagad. Kung sino yung kausap mo doon sa simbahan na yun din ang kausapin mo. Mas maganda talaga nag-hire ka lang ko or kasi worry-free ka na eh. Hindi naman namin sinisisi talaga sila na ganun yung nangyari kasi parang may lapses din naman kami. Agad-agad naniniwala kami doon sa sinabing miscommunication bag. Samantala, matapos mag-viral ang post ni Janine, marami ang nakipag-ugnayan sa kanilang mag-asawa para magka-take two ang kanilang kasal. Parang lutang ako. Hindi ko kasi na-expect talaga na ganito yung mangyayari. Walang reaction ko, sige, para yung bride na ma-experience na yung kung anong hindi niya experience. Ang mga wedding coordinators na sina Stephen, Calvin at Nilsen nag-volunteer. Nung makita ko yung video, nalungkot din ako. It's actually in every girl's dream na magkaroon ng perfect moment sa bridal walk. Nag-comment ako na I go for wedding coordination and then nagpa-follow na lahat ibang suppliers. May sumagot din sa gown. Nagawa kayo ng bago. As a gift ko na lang din. Music sa seremonya. Sabi ko sa sarili ko, teka muna, baka pwedeng if ever mag-wedding siya ulit, pwedeng ako na lang mag-violin for free. Di ba? Para bongga. Marami ding nag-share sa catering. Nag-ask na lang kami na if pwede, each caterer padala na lang ng 2 dish with rice. So after the program proper, we will have a fireworks display which is for free then. Nag-decide kami na nagtulong-tulungan. So this is what we call bayanihan for the couple. Thank you. Ang amin namang programa, nagregalo ng mga gamit para sa kanilang paparating na baby boy. Thank you, ma'am. Sobrang nagpapasalamat po kami sa KMGS. Hindi namin to in-expect po. Ikaw. Speechless. Dako kay tabang naman ng inyong gihatag na mo, ma'am. KMJS sa tanang kuan ninyo. Gihatag ron. Gamit kayo na ni. Thank you kayo. Ang take two ng kanilang kasal, kasado na sa June 17. Ma'am, sir, thank you sa inyong lahat kasi nga plinano nyo talaga na bigyan kami ng second chance or wedding take two para ma-experience ko or namin na kung ano ba talaga yung feeling ng kinakasal na walang pressure. Naghanap po tag maagian pa pero ato rang kayanon siguro kay saad naman tas Ginoo nga mao na ato ang himuon dili ra nato paklason kay mao na may atong naingon. Sa hinabahaba man ang prosesyon, sina Jove at Janine mukhang sa simbahan ulit ang tuloy. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.